ang ika-784 na araw ng bakbakan ng Russia kontra sa Ukraine. At isang nakakagulat na balita na sobrang ikinagalit ni Vladimir Putin ang paglusob sa teritoryo ng Russia. Nakapasok na ang mga kalaban nito at humigit 50,000 na mga Russians ang namatay dahil sa mga bakbakan kontra sa Ukraine. Ang tanong ay, malapit na ba ang World War III? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Dumating na nga ang ika-784 na araw ng bakbakan ng Russia kontra sa bansang Ukraine at tumitindi pa rin ang labanan hanggang ngayon. Ngunit isang nakakabahalang pangyayari para kay Putin ang lusubin ang border ng Russia at nakapasok na nga ang mga kalaban dito. Nagpalipad ng mga drone missiles ang bansang Ukraine at tinamaan ang mga oil refinery ng Russia at ang ilang mga supply ng oil sa bansang Russia ay nag-shutdown dahil sa pagbobomba dulot ng mga paramilitar ng bansang Ukraine. Habang nilusob nila ang bansang Russia, dumami ang mga paramilitary ng bansang Ukraine sa lugar ng Tetkino na ang alam ni Russian President Vladimir Putin ay mga Ukrainians lang ito. Ngunit siya ay nabahala sapagkat napakaraming mga Russians na mga leftist ang tumulong sa mga Ukrainians para labanan ang mga militar ng Russia. At dahil dito, lalo pang nagalit si Vladimir Putin habang dumadami rin ang mga paramilitar sa lugar ng Kursk, isang syudad malapit sa border ng Ukraine at sa loob ng Russia. Tumitindi ang labanan dito at napakaraming mga Russians ang namatay dahil sa paglusob ng mga Ukrainians. Na tila baga nakampante si Vladimir Putin, na tila baga panalo na siya sa labanan kontra sa Ukraine. Ang hindi niya alam ay unti-unting nilulusob ng mga allied forces at ng mga Ukrainians ang bansang Russia. At hindi lamang yan, maging ang lugar ng Belgorod, isang mahalagang lugar ng Russia, ang sinugod din ng kanyang mga kalaban na talaga namang nagbigay ng pag-aalala kay Vladimir Putin at lalo pa siyang nagalit dahil sa bagay na ito. Sa aking pagtatanto, tila baga mas maraming Ukrainians ang naapektuhan dahil sa giyera ng Russia kontra sa Ukraine. Ngunit nung aking na-research, mahigit 50,000 pala na mga Russians ang namatay dahil sa digmaang ito, habang sa mga Ukrainians ay umabot lamang ng 30,000 plus na mga Ukrainians ang namatay dahil sa giyera. Ngunit ganun pa man, nakakangamba pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay ng mga mamayan ng Russia at Ukraine. Hindi may tatanggi na ang pinakakawawa sa lahat ay ang mga sibilyan. Nakapasok na nga ang mga Ukrainians at sinusuportahan ito ng mga allies katulad ng United States of America. Ang tanong ay, ano ang mangyayari sa gyerang ito? Kailan ito matatapos? At kung hindi man ito matatapos, hahantong kaya ito sa World War III? Ano sa tingin mo kaibigan ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin kung ano ang iyong saloobin. Mateo 24 verse 6-7. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigma ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Kaibigan, ito na ang umpisa ng katapusan ng ating mundo. Ang mga balita ng madigmaan sa malayo at malapit ay nagpapahiwatig na ang panahon ng pagdating ng ating Panginoong Kristo ay malapit na. Verse 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ito, mga kaibigan, ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin na ang mga tapat sa bandang huli ay siya ang maliligtas. Verse 14, ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay malapit na.
Siya ay naghihintay lamang na ating ipahayag ang ating mga kasalanan, talikuran ito at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang ating Panginoong Jesucristo ngayon? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, dahil inaalagaan niyo po kami. Binibigyan kami, Panginoon, ng kapanatagan ng aming puso at pag-iisip. Tulungan kami, Panginoon, na makita ang inyo pong mga plano sa amin. Makita, Panginoon, na ang buhay po namin sa mundo ay hindi na po ligtas kung wala, Panginoon, ang aming Panginoong Jesucristo. Dahil kami ay nabuhay sa mundo upang purihin ang aming Panginoong Jesucristo dahil siya ang rason kung bakit kami nabubuhay ngayon. At nais po namin mabuhay pa kasama ng aming Panginoong Jesucristo at kasama po ninyo, Panginoon, sa langit na bayan. Kasama ng aking mga kaibigan na nakikinig ngayon at kasama ng aming pamilya at mga malapit namin sa buhay. Tulungan kami, Panginoon. Tanggapin niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at tanggapin po ninyo ang aming mga panalangin at pakalinisin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.